Okay, ayan, magandang hapon sa lahat ng mga viewers ko dito sa TV, okay? At tayo po'y nagpapasalamat sa mga viewers natin na laging mga simple na mga greetings ninyo. Good morning, Donmar. Good afternoon, Donmar. Thank you for supporting our Vice President, kay Tatay Digong. Ako rin magpapasalamat sa inyong lahat, no? Kasi pareho naman tayo ng anong tawag doon, yung ating sinusuportahan, pareho tayo at pareha tayo ng paniniwala sa mga Duterte, no? Tayo po ay very happy sa sa comment section kung titingnan ninyo, no? Hindi ko man maisa-isa kayong mabanggit at ma-replyan, no? Pero binabasa ko yan lahat. I'm very happy na still, no, since hanggang noon, no, na nagva-vlog tayo hanggang ngayon ay sobra po nating hindi po tayo nababawasan, kundi lalong dumarami po ang mga DDS. Okay? Saludo po ako sa inyo. Heto na po yung una nating balita, no? Pag-usapan natin itong si Senator Amy Marcos, at may alam itong si Senator Amy sa mga nangyayari ngayon sa Kamara. Totoo pala raw, di umano, ha? Na nagkabayaran na dyan sa pirma-pirma na yan. Dahil alam nyo naman na kailangan nila ng 1/3 na pirma para itutuloy ang impeachment ni VP Sara. Usap-usapan naman talaga dyan at ayaw nila yung aaminin yung mga buwaya dyan na meron pong mga ganyang nangyayari. Kung hindi ka pipirma, wala kang budget sa distrito mo. Ganyan. Diba? Akala nila pera yan ng pera yan ng taong bayan eh. Diba? Whether pipirma ka o hindi ka pipirma, may budget ang probinsya natin. Kasi po, tayo ay lahat, no, na tao sa Pilipinas ay taxpayers po tayo. So may karapatan po ang bawat probinsya natin na makatanggap ng budget. Pero bakit ngayon dinadamay itong impeachment ngayon? Kung hindi ka pipirma, wala kang budget. Nananakot sila, nananakot sila. Ganyan po kagarapal ang mga taga-house dyan, yung iba dyan, yung mga, alam niyo na kung sino yan, mga kalaban ni VP Sara. At heto, pag-usapan rin natin, Ramil Madriaga, booking na naman sa kasinungalingan. Nabubuking ng legal team ni VP Sara itong si Attorney Paulo Panelo. Dito sa video na ito, ipapakita ko sa inyo, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano po na-booking ni Panelo ang mga akusasyon ni Ramil Madriaga. Okay? Mamaya yan. Hintay-hintay kayo sa gitna ng ating vlog. At last but not the least ay papapanoorin ninyo ang mukha ni Luistro. Si Baculaw Luistro. Hindi ako nagsabi niya na, isang vlogger ang nagsabi niya na Baculaw Luistro. Ay in-interview siya ng Head Start by Karen Davila at tayo po'y magre-react doon. Babanatan po ang natin ng anong tawag dyan? Yung kaartihan ni Luistro. Ang kadramahan ni Luistro. Babanatan natin yan. Okay? Pero guys, bago ang lahat, no, paki-like, paki-share muna itong video na ito para marami po ang makakita. At sa mga first time dito sa ating channel, subscribe na po kayo. Okay? Okay. Unahin muna natin itong si Senator Amy Marcos. Ito. Anong sinabi ni Senator Amy? Hindi na ikagugulat ni Senator Amy Marcos kung ipapasa na sa kanila ng House of Representatives ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ding pagtibayin ng House Justice Committee members. Ang report, resolution at articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo kahapon May 4. Dagdag ng Senadora, may pananakot din umanong nagaganap sa Senado. May pananakot na nagaganap sa House of Representatives. Ikaw, kung iisipin mo, matino ba yung ganyan? Di ba, ikaw, inahalal ka ng taong bayan. Congressman ka, you are chosen by your province to be the representative. Tapos, yung mga plano nyo
yung mga plano mo, mga proyekto na gusto mong itayo sa probinsya ninyo, kung ano yung mga kulang-kulang sa mga probinsya ninyo, nakaplano na yun. Di syempre, magre-request ka ng budget, magpro-propose ka ngayon, di ba? Kasi karapatan, taxpayers money, ibabalik natin yung pera sa taong bayan. Pero, hindi mo magawa-gawa yun. Kasi, ikaw, maprinsipyo ka. Example lang ha, maprinsipyo ka na pagka-congressman. Sabi mo, bakit naman ako pipirma dyan sa impeachment complaint laban kay BP Sara na I believe na sinisiraan lang si BP Sara. O, ganun yung congressman o representative. Okay. Sige, mas susundin ko yung prinsipyo ko at kung ano yung puso ng aking constituents. Yung probinsya ko. Most of my province said na walang kasalanan si BP Sara. At ako rin naniniwala ako na walang kasalanan si BP Sara. So ngayon, hindi ako pipirma sa impeachment complaint na yan. Ngayon, hindi ka bibigyan ngayon ng budget. Kasi, usap-usapan, bulong-bulungan, na kapag hindi ka pumirma, wala kang budget. At, nangyayari yan last year. Mismo, may mga congressman na umamin na sabi nila, napipilitan silang pumirma. During the campaign, may mga i-search nyo sa YouTube. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng congressman na yun. Inamin nila. Ngayon, magaganap na naman uli yan. Pero hindi nila yan aaminin kasi mga kapal na mukha yan eh. Ang kakapal nila eh. So kayong taong bayan, papayag ba kayo? Di ba? Pero hindi man yan nila isa publiko. Alam natin na ang majority leader si Sandro Marcos, anak ng presidente. Ang kakapal rin, no? So, yung iba dyan na mga congressman na walang mga prinsipyo, okay? Kasi gayon, dalawa ang kanilang pagpipilian. Prinsipyo at budget. Kung pipiliin nila yung prinsipyo, kawawa yung probinsya. Kung pipiliin nila yung probinsya nila, giba ang kanilang prinsipyo. 'Di ba? Sinong kawawa? Taong bayan sa mga ganyan nila. Para bumoto laban sa vice-presidente. Di ba sinabi ko, 3 little letters kasi ang ginagawa nila nung una, FLR. For later release. For later release, yes. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, Ititenga yung mga project nila. Anong ibig sabihin? Yung mga proposal nila na nasimula na nilang proyekto, mahihinto yun lahat. So, sinong hindi matatakot na congressman yan? Diba? Ika nga sabi nila. Ang sabi nila, money is the root of all evil. Pera-pera na lang ang usapan. Ang kakapal ng mukha, di ba? Wala kang maleta kapag kukontra ka. doon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin. Ako, I would advise all the congressmen, piliin ninyo ang prinsipyo ninyo. Malalaman yan. Pwede man sa panahon ng kampanya sasabihin ninyo, wala tayong naging proyekto dito sa probinsya natin kasi pinili ko yung prinsipyo ko. Yung prinsipyo ko na ayaw kong pumirma sa impeachment complaint na yan, mas pinili ko yun, kasi alam kong walang kasalanan si BP Sara. Don't worry, mga constituents ko. Kapag si BP Sara na ang maging presidente, mahihinto itong kalokohan ng House of Representatives. Totoo. Ganun na lang sabihin ninyo. Mga congressman, ganun na lang ang sabihin ninyo. Na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Pagbihira naman. Pananakot sila talaga. bumoto sa baba. May balitang ganyan, pati dito sa itaas. Ang pahayag na ito ng senadora
ay may kaugnayan sa nauna nang sinabi ng kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na maging sa Senado umano ay mayroon ng nag-uusap-usap hinggil sa pagboto sa impeachment. Kamakailan ipinost ni Congressman Pulong sa social media na sa halip na maging abala ang mga mambabatas sa pag-aayos ng problema ng bayan ay pag-aayos umano ng boto ang pinagkakaabalahan ng mga ito. Samantala nananatili namang Grabe talaga mga kakapal ng mukha nitong mga congressman na ito. matatag ang liderato ni Senate President Vicente Tito Soto III sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa posibleng kudita o palit liderato bago ang inaasahang impeachment trial laban kay Vice Isa pa yan eh. Usap-usapan rin yan na papalitan si Tito Soto as Senate President. Ako gusto ko yan eh. Kasi hawak rin sa leeg itong si Soto ng administrasyon eh. President Duterte. Ayon kay Senator Erwin Tulfo na miyembro ng mayorya, kumpiyansa siya sa suporta ng Senate Majority Bloc sa leadership ni SP Soto. Dito sa mga nagtatanong sa akin bakit ayaw ko si Tito Soto, kasi naniniwala po tayong bias siya. Ako, kahit sino ang ipalit kay Soto, basta hindi lang bias. Wala tayong problema kung aabot talaga yung impeachment na yan sa Senado. Basta fair ang investigasyon, fair ang hearing. Kung may kasalanan si Pipi Sara, di ano natin? Matutuklasan. Pero kung wala namang kasalanan si Pipi Sara, irespeto natin ang desisyon. I don't think so. I think they cannot muster enough votes for that. So, because, we have a lot of problems. Napakadaming problema. Problema sa petrolyo, ng mataas, healthcare, mga tao, hindi alam kung saan kukuha ng pambayad sa ospital, pagkain, napakamahal, salary. Unahin pa ba natin muna yung mga issues ng change of leadership? Why? Siguro dapat unahin natin sa sarili, ang ating mga partido, yung interest ng mga yan, at yung interest ng tao. Ngunit para kay Senator Robin Padilla na mula sa minority, inamin niya na bagaman nais niyang makakita ng isang pro-Duterte na Senate President, wala siyang balak makilahok sa anumang kilos upang alisin sa pwesto si Senator Soto. Nilinaw ni Senator Padilla na iginagalang niya ang kasalukuyang pamunuan ng Senado. Siyempre, yun ang mga political naman. Hindi naman yung pagiging senador. Political yun. Siyempre, wala tayo. Wala kami. So walang Ang katotohanan ng SP ay si SP Soto. So, ang gagawin namin? walang usapan ikuko siya. Hindi man ako sumasali sa kung bata-bata ko. Bago lang ako dito sa Senado. Sa kabila ng mga ito, tiniyak ni Senate President Soto na handa ang Senado anumang oras at kung anuman ang magiging desisyon ng Kamara kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Jed Neresina. So yan po ang usap-usapan dyan. Ewan ko na lang kasi nagmumukha talagang obvious ang pamumulitika ng mga government officials natin. No? Pero anyway, tuloy ang laban. At least, ika nga sabi ni VP Sara ito yung pinakamagandang sinabi ni VP Sara ngayon. Iniwan man ako ng aking mga kaibigan ko sa politika, pero hindi ako iniwan ng aking mga taong bayan. Yan, palakpakan. Yan ang sabi ni VP Sara. Ganyan lang yan. Kasi si VP Sara po, maprinsipyo na tao. Yung mga kaibigan niya sa politiko na walang prinsipyo, iniwan na siya. Kasi kung ano yung malakas, sino yung administrasyon, doon kumakapit yung mga kaibigan niya, yung iba. Kasi kung kumakapit sila kay VP Sara, babanatan sila ng administrasyon. Si VP Sara naman ay nauunawaan niya yun. Ngayon, punta naman tayo dito sa issue naman ni Ramil Madriaga na nabuking ngayon si Ramil Madriaga sa kanyang akusasyon, aligasyon kay VP Sara. Okay? Heto po,
Ito po yung explanation ni Attorney Paulo Panelo. Ito po, panoorin natin. Naglatag siya ng karagdagang ebidensya, lalo siyang nadiin kasi na-discover namin na nagsisinungaling na naman siya. Naghain ng reply affidavit ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Office of the City Prosecutor ng Taguig bilang tugon sa counter affidavit ni Ramil Madriaga noong April 14 kaugnay ng reklamong perjury laban sa nagpakilalang bagman ng pangalawang Pangulo. Ayon sa abogado ng Vice Presidente, bigo umano si Madriaga na sagutin ng maayos ang mga ebidensya laban sa kanya at lalo pa itong nabaon sa sarili niyang mga kasinungalingan. Binigyang diin sa reply affidavit na imposible ang mga aligasyon ni Madriaga na nagtrabaho siya para sa Vice Presidente simula noong 2018 kabilang ang pagbuo umano ng EC Pilipinas at ang paghawak ng mga confidential funds. Alam nyo, ang datingan kasi dito itong si Ramil Madriaga, ang pinapalabas niya, feeling niya, importante siya kay VP Sara. Feeling niya, he is super close to VP Sara. Kaya raw ginawa siya ng bagman ni VP Sara. Ay nako. Parang mga ano lang parang Trillanes style. Buti kung papaniwalaan ka ng taong bayan yan. Sa mahigit 300 pahinang complaint affidavit ni Vice President Sara, mayroong 7 testigo at sapat na mga dokumento na nagpapatunay na hindi kailanman naging empleyado ng gobyerno o ng Office of the Vice President si Madriaga. Inunahan na po natin sila na yung mga virtual meeting na nakita natin sa social media ng EC Pilipinas kasama si Madriaga, kasama si VP Sara. Kasi ang palabas ni Madriaga, nag-video call sila ni VP Sara. Meron pong meeting raw. Nag-meeting kami kay VP Sara kasi bagman ako parang ganon yung ano nila, akusasyon nila. Si Ramil Madriaga pala doon sa parang Zoom, no? Parang Zoom meeting yun. Hindi man siya kinausap. Tapos, invited lang siya doon. Parang volunteer sa isang grupo na sumusuporta kay VP Sara. Pero ang main character doon, si VP Sara, I think nandoon ba si Jingo Estrada, tapos nandoon din si Attorney Harry Roque. Sila, nakikinig lang. Tapos sasabihin na niya, importanteng tao ako Ako yung bagman ni VP Sara Kasinungalingan. Sabi po natin na hindi po yun maaaring maging Tapos si Dilima sasabihin, si Madriaga credible. Credible sa Jonel mo. batayan na magkakilala si VP Sara at si Madriaga at meron silang close working relationship. Isa sa mga pinabulaanan ng kampo ni VP Sara ay ang ipinagmamalaking ebidensya ni Madriaga na isang larawan mula sa isang virtual meeting kasama ang Vice Presidente at ilang kilalang personalidad. So yan po, sabi niya, kung totoong hindi tayo close, kung totoong hindi ako malapit sa inyo, bakit kasama ako dito sa isang political meeting kasama ng mga... Yan ang yan po ang Zoom na kanilang ipinagmamayabang. Ayan, lakihan natin para makita ninyong lahat. Ayan. Yan po ang nila, pautot nila. Lakihan natin para makita ng taong bayan. Ayan, Yan, si Madriaga yung nasa left. Akala siguro, tiniming nilang in-screenshot ito para magmukhang special siya. Pero, wag ka. May ipinakita po na buong picture itong si Paulo na parang invited lang siya. Ito. ni VP Sara, ni Senator Jinggoy at saka ni Attorney Harry Roque. Yun ang sabi niya sa counter affidavit. Paliwanag ni Attorney Panelo, ang naturang Zoom meeting noong January 12, 2022 ay isang malaking pagtitipon ng parallel groups. Parallel groups sa pagtitipon yan. Ayan sobrang dami nila. Isa lang siya doon sa invited.
Meaning to say, parallel groups, ito yung mga iba't ibang grupo na susuporta sa campaign na magaganap sa 2022. Na dinaluhan ng halos 100 individual at hindi ito patunay na may malapit Imagine na to na 100 individual. So, meaning ang daming sumuporta kay BP Sara. Si Madriaga, ano lang yan? Anong tawag doon? Isa sa mga 100 na volunteer. silang ugnayan. Ang malas niya, nahanap Nakisali lang siya, nakisali lang. po namin yung virtual meeting na yon. At ito po yon. Dito po galing yan. Dito po galing yan. Virtual meeting po yan ng isa pang parallel group, yung sama-sama. At naimbitahan lang po ng... Kaya nga, lesson learned na ito eh. Sa susunod na campaign, huwag nyo nang isama yung mga leaders siguro, no? Na sasali doon sa... Kung wala naman silang makocontribute sa isang meeting, siguro, ano na lang, i-mute na lang sila o hindi na ipapakita doon. Tagapakinig na lang. ng parallel group, yung ibang parallel groups katulad ng Easy Pilipinas, kaya po naka-attend si Ramil Madriaga. Bukod dito, inilanta din ng kampo ng Vice Presidente ang isang text message ni Madriaga kung saan Sabi nga ni ni Chavit Singson, he is a professional scammer. sinabi nitong magsisilbi siyang state witness laban kay VP Sara upang makalabas siya ng kulungan. Grabe, ang galing umiyak niya. Oh. Sumali ka na sa Itbulaga o sa yung palabas ni Coco Martin. Sumali ka na doon. Nakatakda ang susunod na pagdinig sa May 18 kung saan bibigyan ng pagkakataon si Madriaga na maghain ng kanyang rejoinder affidavit bago maglabas ng resolusyon ang piskalya. Samantala, kumpiyansa naman ang kampo ng asawa ng Vice Presidente na uusad ang reklamong isinampa ni Attorney Mans Carpio laban sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor, Anti-Money Laundering Council o AMLAC, Executive Director at 4 na miyembro ng House Committee on Justice na sina Representatives Jerbil Luistro, Chel Jokno, Percy Sendanya at Laila de Lima. Kaugnay ito ng umano'y sa buwatan sa pagsasapubliko ng bank records ni Attorney Carpio at VP Sara. Paliwanag ng abogado ni Attorney Carpio, bagamat ang Quezon City Prosecutor's Office ay nasa ilalim ng Department of Justice na ang namumuno ay kaalyado ng administrasyon, gagawin ng piskalya ang trabaho nito na pagtataguyod sa batas batay sa merito ng reklamo. Kasi may right to privacy din po ng individuals eh. Kasi if we follow that logic na right to accountability of public officers is absolute, kahit sino lang pwede nila pasabina, kahit hindi asawa ng VP. Yung pagpalaman po namin, nasa batas naman yan eh, di ba? So we do hope, no, of course, that they will see it the way we see it, di ba? Na makita nila na may violation nga nung Anti-Money Laundering Law, ang Bank Secrecy Law, tsaka nung Data Privacy Act. Direkta na ring itinanggi ni Attorney Mans So ayan booking na booking ka, Ramil Madriaga. Deserve mong makulong. Kulong ka habang buhay dyan kasi alam ko namang matatalo ka dyan sa isinampa na bagong reklamo sa legal team ni VP Sara. Eto, panoorin natin itong interview ni Luistro, si Baculaw Luistro. Sabi ng iba, hindi ako nagsabi niyan. Sabi nila, Baculaw Luistro. Interview kay Karen Davila. Pakinggan natin ang kanyang mga kadramahan at magbabanata natin. All right, joining us this morning is House Justice Committee Chairperson, Batangas Representative Jerbil Luistro. Representative Luistro, magandang umaga, ma'am. All right, I think you're on mute. Good morning, and All thank right. you for having me here again. Good morning once more. I want you to react coming from just what the Vice President said, no? Yung sinasabi ng ilan, tapos na daw ang laban. Huwag sabihin na tapos na ang laban. Ang tanong ko sa inyo, tapos na ba ang laban? Well, ever since I do not want to preempt itong mga paparating pa, no? Tapos na ang laban. Siguro hindi tama yun na gagamitin natin na word, tapos na ang laban. Tapos na po na-prepare ang maleta. Ganon siguro. So, in a way, I wish to agree with the Vice. Kasi tagilid yan na pagdating sa Senado, tagilid yan eh. Tapos na kami, nag-impake sa maleta.
Kaya pipirma na sila. Ganun sana yun. Joke. President na hindi pa naman talaga tapos. As a matter Hindi pa tapos. Nasa envelope yung iba. of fact, meron pang plenary vote. And after the plenary vote, if the House of Representatives will affirm the findings of the Justice Committee, we know for a fact na itra-transmit pa ito for trial before the Senate. At doon sa Senado, magkakaroon ng pagdinig, their decision will be either convicted or acquitted. I think what the Vice President was reacting to, yung tapos na, is that the House will be able to come up with at least 106 votes. So we have Representative Terry Redon now saying that he believes that they'll be able to come up with 215 votes. At least, he says it can be achieved the same as last year's. But at one point, Representative Chua said that he was admitting it was hard that they lacked votes. So ang tanong ko, ma'am, ano ba talaga ang sitwasyon? So ganito, no? If Terry is saying that 215 is possible, Joel Chua is saying that it's hard to earn the number. Siguro from my end, I would rather wait until the plenary vote. It's really hard to Kasi tagilid na kayo ngayon. Hindi kayo nakakasiguro na lahat ng mga congressman ay suportahan yung mga kalokohan ninyo. Yun ang totoo. speak about the possible number of votes, Karen, because ang daming factors na pwedeng i-consider ng mga Kongs. First and foremost, I don't know if they appreciate the evidence the same way that the justice members did. Second, we have to consider also the party leadership's position, no? Meron diyang lakas, merong NPC, NP, may PFP, may liberal. We don't know what's the position of the party leadership. As a matter of fact, ang naririnig ko ang ano ko dyan, analysis ko dyan, yung iba dyan talaga, iisipin nila kung ano ang posisyon ng taong bayan basing on their district and their provinces. Kasi kagaya ng isang bigyan ko na lang kayo ng example, si Janice Digamo sa Negros, no? Dati unit team si Janice Digamo. Nung question po ni Janice Digamo, no? Congressman Janice Digamo, yung pagpunta ni VP Sara doon kay Arnie Teves, na alam naman, naintindihan natin si Congressman Janice, no? Kasi galit po siya kay Arnie Teves. Medyo nag-question ngayon si Congressman Janice. At dahil doon, yung mga yung constituents doon sa Negros Oriental, parang nagagalit na kay Congressman Janice. Kasi ang Negros Oriental po, maka-Duterte yan. Yan ay example lang yan, example lang yan. At kagaya rin sa yung sa Cebu, si Pambari 4 na parang malapit siya sa administrasyon ngayon. Inagagalit yung mga taga Cebu sa kay Pambari 4 kasi bakit raw walang reaksyon si Pambari 4 doon sa pag-declare ni VP Sara as tatakbo sa 2028. Wala siyang political color ngayon. So parang kinalimutan raw ni Pambari 4 ang mga Duterte. So nagalit yung mga taga Cebu. Ganon. Example lang yun, example. most of the time conscience vote which means na hindi makikialam yung party leadership, no? And of course, hindi natin maiaalis pa rin yung political interest ng members of House of Representatives considering now is 2026, 2028 will be the next national election. Has it changed? The National Unity Party, that's a major bloc in the House, they've already said at one point that they will not support the impeachment of the Vice President. When you look at other party leaderships,
Has their stand changed from the first impeachment? Well, I saw a lot of NUP members, Okay. no, in the voting of the Justice Committee. So yung statement ni DS Puno before that they will not support the impeachment process, I think medyo na downgrade in a way that they are leaving it to the conscience, the judgment, the prerogative of the individual member of the party as to whether or not they will support the impeachment process, no? I understand in the past nagsalita si DS Puno ng ganyan. Pero in the recent voting before the Justice Committee, I saw a huge number of NUP members. So I think it's the conscience vote still, which is being maintained by NUP. But of course, this is just my observation. Yeah. We cannot speak for NUP. Oo. Because tama kayo, at one point, the announcement of NUP before, they said there was no new evidence, right? They said it was weak. But it seems that in the last hearing, new evidence has come to light. That's correct, Karen. And I think that's one of the important things that was considered by, I believe, a huge number of House members, which actually changed their position, no? Without them admitting it expressly, I personally observed na malaki ang naging impact nung second hearing. The hearing which provided the avenue for the disclosure of the AMLAC report, the 6.77 billion covered in suspicious transactions, as well as the SALN. For me, Karen, I observed malaki ang naging impact nito in as far as the position of the House members is concerned. Because in the first impeachment complaint, the issue with the bank accounts and the SALN was not thoroughly, kumbaga, it was not thoroughly discussed. Walang full insight noon doon. You are correct, Karen, because you will remember the impeachment back in the 19th Congress was filed under the second mode. Yes. That is by signature of at least 1/3, where the referral to the Justice Committee is not a requirement. So there was no opportunity actually for the House of Representatives to discuss, see the evidence in as far as the allegations of unexplained wealth is concerned, no? Unlike in the cases of confidential fund, bribery, eto nakita natin dito sa inquiry in aid of legislation on good government and public accountability. So you are correct when you said that this is the first time na nakita ng House members and even the viewing public the pieces of evidence which are supportive of the allegations of the unexplained wealth. That is the very big difference between the first impeachment in 19th Congress and the second impeachment under the 20th Congress. Oo. So now there's a unanimous 55 coming from the House Justice Committee panel. All you need are 51 votes, technically, to reach the threshold of 106 for the House to impeach her. Is there an active lobby? We have to remember an impeachment process is both evidentiary and it's also political in nature globally. So it wouldn't be surprising if, let's say, administration representatives would be lobbying for a vote to impeach. But the 51 right now, so is there an active movement, so to speak, to gain the 51? Well, I don't observe any kasi Karen, yung encounter ko is limited to the active members of the Justice Committee, and we know already the position of the Justice members, no? Ang sabi ko nga, before the voting on probable cause, we are investigators, we are impartial, we are independent. But after the voting of probable cause, officially, may position na ang Justice Committee, no? So with regards to the 51 other members of the House who should complete the required threshold, the threshold of 106 House members, I don't know really what efforts, if ever,
are being exerted by parties concerned in this impeachment process. What about the House Speaker? Where does he stand on this? Because he will vote, right? He has to vote. Yes, he has to vote because he is one of the 300 what's this? 318 But can he members of choose the to House of abstain? Representatives. I mean, can the House Speaker choose to abstain, or are there rules? Anyone. Anyone. Actually, anyone can choose to abstain, di ba? Pag nagpapaboto tayo. Those who are in favor, those who are not in favor, those who abstain. So it is always a prerogative, an option to abstain from the voting, no? Kami ni Speaker kasi, pag magkausap kami ni Speaker, it is limited only to the process. We never discuss really about the position. He will be asking what will be the next step, ganyan lang, no? And how are the members? Ganyan lang. What should be the possible date? Pero we never discuss about his position about this impeachment. So I also look forward to see what will be the position. Pero obvious na yung position ni Boji D. Kasi rin yan tauhan rin yan ni Martin Romualdez. 'Di ba? Boji D could influence the members of the House. Position of Speaker Boji D when we vote in the plenary. Because I want to ask you, there's a super majority in the lower house. In fact, That's correct. Yeah, the president's own son, right, is one of the... Isa pa yan. Majority siya. Si Sandro Marcos. Pwede rin siyang maka-impluwensya sa mga kaibigan niya dyan. Senior leaders of the lower house right now. He is our majority leader. Exactly. What will it look like to the president, frankly, if this Congress can't get the votes? Well, what we cannot tell yet, Karen, whether we will get the 1/3 or we will get the 1/3, no? Yeah. Whether or not we will get the 1/3, that is yet to be seen when we vote in the plenary. But what I wish to point out is, even if the presidential son is the majority leader of the 20th Congress, the individual members have actually the privilege, the prerogative to make their own stand, notwithstanding the position of the majority bloc, notwithstanding the position of the party leadership, no? As a matter of fact, makakakita ka dyan, Karen, Kunyari, isang partido, they are 40. You will be seeing 30 of them supporting the impeachment, and you will be seeing 10 of them not supporting the impeachment. So bagaman it is correct that it is a political process, the position of the party leadership is significant. At the end of the day, it is the judgment of the individual member. So I don't think that the fact that the presidential son is the majority leader is really a matter that should bother the Filipino people, no? Because at the end of the day, conscience vote too, judgment ng individual members. So it is really how you appreciate this impeachment process that should be the basis on voting during the plenary. That's quite ideal. But then you already have representatives who've voiced out that they're cautious to vote for the impeachment because of 2028. And that's not necessarily conscience. Conscience means you are fearless. But the way it sounds now is conscience won't be the big issue. It will be political at some point. Correct. Conscience ba yan? Yung mga iba dyan, walang konsensya. Nakokonsensya ba sila na nakatanggap sila ng maleta? Hindi. Ano yan? Political yan. Ano yan? Natatakot rin sila sa kanilang constituents kapag pipirma sila. Baka hindi sila suportahan. Tama ka doon, Karen. As a matter of fact, there are a lot of factors, kagaya ng binanggit ko na kanina, no? One is how they appreciate the evidence, because we don't know if they appreciate the same way that justice members did. Wag na tayo magbulahan, Luistro. Yung ebidensya ninyong inipresenta ninyo, wala. Puros gawa-gawa. Puros paninira. Obvious naman yun. Kahit sinong
pasasabihin nyo dun, yung mga binabato nyo kay VP Sara dun, very obvious. Sasabihin mo pa, na-appreciate ng members yung mga ebidensya. Pweh! Ano na-appreciate? Obvious nga na binabahiran yun ng Malaysia. Second, the party leadership's position. And third, the fact that 2028 will be the next election. But apart from these three, no, kapag boboto ka na, I think ang mako-consider mo talaga is what your conscience dictates eh. We. Given the circumstances, what do you think is best? Ikaw, may konsensya ka ba? Isagutin mo muna yung totoo bang may utang ka kay VP Sara? Di mo binabayaran? Totoo ba yun? For the country, best for the Filipino people. Ang best for the country is si VP Sara maging presidente. Matanggap mo ba yun? Hindi mo matanggap yun. So, these three, bagaman they are significant, no? At the end of the day, ang mananaig pa rin dyan is the judgment of the individual members. Yeah. So, ayan, ewan ko lang ha. Basta, ang sa akin lang, I am very confident na kahit anong mangyari dyan sa plenary, mabasura man yung impeachment na yan, o matutuloy ang impeachment ni VP Sara, I am confident pagdating doon sa Senado, masasagot lahat yan ni VP Sara. Yun lang naman sa akin, no? Pero wala namang pressure on the part sa kay VP Sara kasi dati na nilang sinasabi na tanggap na namin na mangyayari talaga ang mga 1/3 na boboto dyan kasi alam nyo naman yung mga mali-maleta dyan. So, ayan, walang pressure sa part ng kampo ni VP Sara. Manalo, matalo, tuloy ang laban. Yun lang naman, di ba? Pero kung matalo ang House Committee on Justice dyan, pahiya kayo. Kayo yung pressure. Sila yung, kumbaga, na-stress na si Luistro at si Ridon. Stress na stress sila. Kasi kapag hindi yan ma-impeach, tuloy na talaga yung 2028 ni VP Sara. At sila po'y natatakot doon. Okay? So guys, paki-like, paki-share itong video natin. And don't forget, mag-react, gumawa ng comment, opinion ninyo. Babasahin natin ang inyong opinion sa comment section. Okay? Sa mga first time dito, subscribe na po. Walang bayad ang subscription, no? The subscribe button sa YouTube, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na balita. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.